sa bulwagang pambalitaan ng UNTV, si Rosalie Cos. Magandang tanghali, ito ang Balita Weekend Edition. Narito ang mga headlines. Mga barko ng China na nanghaharang sa resupply mission sa Ayungin Shoal, dumarami ayon sa Philippine Coast Guard. Vice President Sara Duterte dumalaw sa burol ng mag-aaral na nasawi matapos umanong sampalin ng kanyang guro sa Antipolo City, Rizal. Higit 2 pisong big-time rollback sa presyo ng langis, posibleng ipatupad sa susunod na linggo. At pisong dagdag pasahe sa jeep, ipatutupad na simula bukas. Dumami pa ang mga barko ng China na nagtatangkang harangin ang rotation and resupply mission ng Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea. Ayon sa PCG, nagdodoble ingat na lang talaga ang kanilang mga tauhan na huwag mabangga ang mga barko ng China na tahasang humaharang sa kanilang ruta. Ang panibagong insidente ng Chinese bullying sa West Philippine Sea ay nasaksihan mismo ni Special Envoy to China Teddy Locsin Jr. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Halos bumangga na ang BRP Sindangan nang muling magsagawa ng dangerous maneuver ang Chinese Coast Guard vessel 21556 sa huling rotational and resupply mission sa BRP Sierra Madre noong October 4. Nasa distansyang 1 metro na lamang ang layo ng PCG vessel at babangga na sa CCG vessel. Nakakabahala siya in a way na kung hindi magaling ang ating mga Coast Guard skippers, no, na nagmamando ng ating mga barko, may posibilidad na tayo ay bumangga sa China Coast Guard vessel at maging isang incident ito at it might jeopardize ang kaligtasan ng ating mga personnel. Ayon kay Commodore Tariela, taktika ito ng China para tayo ang masisi sa kaliman na tuluyang magkabanggaan ang mga barko. Kaya maingat at pinipilit ng PCG na iwasan ang mga barko ng China kahit malinaw na sinasadya ng mga ito na harangan ang ruta ng mga barko ng Pilipinas. At the same time, as I said, sa optics na to, kung tayo palagi nalang ikakat tapos babanggain natin sila, ang mangyayari sa narrative nila, binangga natin ang China Coast Guard vessel. So ito ang ating iniiwasan, no? 4 na Chinese Coast Guard vessel at 5 maritime militia vessel ang humarang sa mga barko ng PCG. Naobserbahan din ng PCG ang isang PLA aircraft na nagsasagawa ng surveillance sa Sabina Shoal pero umalis din ito nang dumating ang RORE contingent ng Pilipinas. Ayon kay Tariela, ito ang unang pagkakataon na lumapit ng hanggang 0.5 nautical miles ang People's Liberation Army Navy ng China sa barko ng Pilipinas. Sa kabuuan, 8 beses nagsagawa ng dangerous maneuver ang mga barko ng China sa mga barko ng Pilipinas. Nasaksihan mismo ito ni Special Envoy to China Teddy Boy Locsin Jr. na personal na sumama sa RORE mission. Pero matagumpay pa ring nakalusot ang 2 supply boat ng Pilipinas. Nasa lugar din ng Philippine Navy aircraft para naman magsagawa ng Maritime Domain Awareness Flight nang isagawa ang RORE mission. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Planong imbestigahan sa Senado ang nangyaring banggaan sa karagatan malapit sa Pangasinan na ikinasawi ng 3 Pilipinong mangingisda. Ito ang balita ni Harleen Delgado. Nakatakdang maghain ng resolusyon si Senator Ronald de la Rosa upang maimbestigahan sa Senado ang nangyaring banggaan sa karagatan sa Pangasinan kung saan 3 Pilipino mangingisda ang nasawi. Anya, dapat tingnan lahat ang posibleng anggulo sa nangyaring insidente at malaman ang totoong responsable. Pero umaasa ang senador na sadyang aksidente lang ang nangyari. Di maiwasan, magdududa yung tao. Baka mamaya registered ng sa ibang entity yung ship na yan, tapos baka mamaya alam mo na, yung maruming pag-iisip, baka ginamit yun purposely talaga to, iram lang yung dahil nagalit na sila sa yung ating mga fisherman, di ba? O pwede mangyari.
an investigator, you have to be, di ba? You have to look at all angles, possible angles of the incident. Maaari rin anyang ipatawag ang may-ari ng oil tanker na sinasabing bumangga sa FFBG Rain. Sang-ayon naman sa Senator Francis Tolentino na maimbestigahan ng senador ang insidente. Posible rin anyang mapunta sa kanyang komite na Special Committee on Philippine Maritime and Admiralty Zones ang investigasyon. Bagaman lumalabas sa paunang investigasyon ng Philippine Coast Guard na aksidente ang nangyari, giit na mambabatas may pananagutan pa rin ang oil tanker. Sa atin may mga Supreme Court cases na nagiging liable yung mga kapitan at yung may-ari ng barko sa pag ganitong may aksidente. Kahit aksidente, may liability. Unang-una, kailangan i-report ng ship captain yung pagbangga sa nearest Coast Guard or Maritime Authority. Kung wala, liable sila. Kailangan mag-render ng assistance yung crew sa smaller vessels. Dagdag ng senador, mahalagaan niya ang pagtukoy sa archipelagic sea lanes ng bansa para makaiwas sa mga aksidente sa hinaharap. Kaya nangyayari ito, wala tayong tamang archipelagic sea lane. Kahit saan lang pwedeng dumaan. So kung may archipelagic sea lane tayo, meron talagang ruta na dadaanan yung malalaking vessels at alam ng maliliit na bangka, mga mangingisda natin na yung daanan at pwede rin iwasan. Ganun din yung mga malalaking vessels, dapat equip sila sa tamang navigational equipment at ilaw paggabi. Lalo ito, madaling araw ito nangyari. Kahapon, bumisita rin ng senador sa burol ng 3 mangingisda sa Subic, Zambales, kung saan nakahandaan niya siyang magbigay ng legal assistance sa mga pamilya ng nasawi na gustong maghain ng kaso laban sa may-ari at kapitan ng barko. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magsasagawa ng towing at salvage operation ng Philippine Coast Guard sa FFB Dirin ang bangka ng mga mangingisda na tumaob matapos mabunggo ng isang crude oil tanker noong October 2 ng madaling araw sa karagatang sakop ng Agno, Pangasinan. Nakipag-ugnayan na rin ng PCG sa mga otoridad sa Singapore at Marshall Islands para sa investigasyon sa insidente. Nagbabalik si Ryan Lacanlale. Planado na ang isasagawang salvage at towing operation ng Philippine Coast Guard sa tumaob na bangka ng mga mangingisda sa karagatang sakop ng Agno, Pangasinan matapos banggain ng isang crude oil tanker noong linggo ng madaling araw. Magpapadala ng 2 multi-role response vessel ang PCG sa lugar habang isinasagawa ang pag-recover ng bangka. Ang Harbor Star naman ang magsasagawa ng salvage at towing operation. Sa isang pahayag, sinabi ni Rear Admiral Armand Balilo, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard, bukod sa request ng pamilya na i-recover ang bangka, gagamitin din ito sa kanilang isinasagawang investigasyon. Nauna ng hiniling ng mga mangingisda at pamilya ng mga nasawi sa lokal na pamahalaan ang pag-recover sa bangka para may magamit silang muli sa pangingisda, lalo na ngayong nawalan sila ng hanap buhay. Lutang na lutang pa po siya hanggang ngayon po. Kaya ngayon po sana yung panawagan namin ngayon sana po magkaroon pa ng parang para makuha po agad yun. Dahil lutang pa po siya, bago nakatali pa po siya sa kayaw. Samantala, nakipag-ugnayan na ang PCG sa Singapore kung saan huling dumaong ang MV Pacific Ana, ang sinasabing barko na posibleng nakahagip sa bangka ng mga mangingisda. Umaasa ang PCG na gagamitin ng Singapore PSC Authority ang kanilang overriding priority para magsagawa ng inspeksyon sa MV Pacific Ana. Magagamit daw ang resulta ng inspeksyon sa isinasagawang investigasyon. Hihilingin na rin ng PCG sa pamahalaan ng Marshall Islands na magsagawa ng investigasyon sa insidente bilang pagsunod sa Casualty Investigation Code ng IMO, lalo na't sa kanila nakarehistro ang barko. Maari namang gamitin ang resulta ng kanilang investigasyon sa paghabol para sa mga claims at danyos na maaaring matanggap ng may-ari ng bangka, mga biktima at survivor ng nasabing insidente. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagpaabot na ng tulong ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa mga naulilang pamilya ng 3 mangingisda na nasawi matapos ang insidente ng banggaan sa karagatang sakop ng Pangasinan. Sa isang pahayag, sinabi ng BFAR na nagpaabot na sila ng 20,000 pesos at food packs para sa naulilang pamilya ng mga biktima.
Ipaprioridad din ng ahensya ang pagbibigay ng scholarship sa anak ng mga nasawing mangingisda. Gayon din ang allowance ng mga ito hanggang sa makagraduate. Samantala, nagpaabot na rin ng tigda 2,000 pisong cash assistance at food packs ang BFAR sa 11 pang mangingisda na nakasurvive sa nangyaring banggaan sa karagatan. Nangako din ang ahensya na pagkakalooban ng mga ito ng fishing boat na yari sa fiberglass upang muling makapangisda. Paalala po sa mga commuter, ipatutupad na simula bukas, October 8, ang pisong provisional fare sa mga pampasaherong jeep. Ibig sabihin, madadagdagan ng piso ang minimum na pasahe sa jeep, mapa tradisyonal o moderno. Ang 12 pesos na minimum fare sa tradisyonal na jeep, magiging 13 pesos na, habang 15 na ang pamasahe sa modern jeepneys mula sa kasalukuyang 14 pesos. Nauna nang inaprubahan ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang pagpapatupad ng provisional fare bunsod ng mataas na presyo ng mga produktong petrolyo. Good news naman para sa mga motorista. Posibleng magpatupad ng big-time rollback ang mga kumpanya ng langis sa susunod na linggo. Sa inisyal na pagtaya ng oil industry players, maaaring bumaba ng 2 pesos and 35 centavos hanggang 2 pesos and 75 centavos ang presyo ng kada litro ng diesel, habang nasa 2 pesos and 75 centavos hanggang 3 pesos and 25 centavos ang posibleng maging bawas sa gasolina, at higit 2 piso rin sa na-rollback sa presyo ng kerosene. Sa Lunes, iaanunsyo ng mga kumpanya ng langis ang final price adjustment na ipatutupad sa araw ng Martes, October 10. Pag-aaralan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang pagpapataw ng 1,000 pisong multa sa mga jaywalker. Ayon sa MMDA, plano nilang ipatupad ito pangunahin na sa EDSA at sa kahabaan ng C5, batay na rin sa rekomendasyon ng Department of the Interior and Local Government. Ito ang balita ni JP Nunez. Mula sa 500 pesos na multa sa mga jaywalkers o mga tumatawid sa hindi tamang tawiran sa EDSA, pinag-aaralan ngayon ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na doblihin ang ipapataw na multa upang maiwasan ang posibleng aksidente na maidudulot nito. Ang tinitingnan namin ay 1,000, doblehin man lang. Bukod dito, nais din ng MMDA na isailalim sa seminar ang mga jaywalkers na mahuhuli. Sa susunod na Metro Manila Council meeting, isa ito sa magiging agenda sa pagpupulong ng mga alkalde sa Metro Manila. Ayon sa MMDA, kukonsultahin din nila ang iba't ibang stakeholders upang makapagbigay ng mungkahi kung dapat na nga bang taasan ang multa sa mga jaywalker. Bukod dito, ayon sa MMDA, pinag-aaralan na rin nilang lagyan ng mga concrete barrier ang mga sidewalk upang pigilan ang mga tao na tumawid ng EDSA. Pero ang plano nilang ilagay ay mga barrier na may screen kung saan walang bakal sa itaas, kaya tila magiging patusok ang mga dulo. Yung barrier, concrete barrier, ay nilagyan pa natin ng parang wire mesh na para tumaas siya mga 3 feet yung wire mesh, na ang pinagawa namin yung pinakataas niya, hindi na natin nilagyan ng bakal para medyo tusok-tusok siya. Para kung sakali may makatigas talaga ang ulo at sumampa doon, medyo mas-scratch naman siya. Mungkahi naman ni Department of the Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos Jr. gawing mahigpit ang paninita at pagpapataw ng multa sa mga jaywalkers sa EDSA at sa C5 dahil dito umano mabilis ang mga sasakyan at hindi malayong masagasaan ang mga jaywalker. Dumadaan ako dyan. Napapansin ko, lalo na sa may Guadalupe, talaga nagtatawiran. Delikado. Ang bibilis ng sasakyan dyan. Samantala, para sa ilang mga pedestrian, sang-ayon naman sila sa mas mataas na multa at iginiit na mas mainam naman talagang tumawid sa mga footbridge dahil siguradong walang makakasagasang sasakyan. For me, agree ako doon kasi parang yung ibang tao na nag-jaywalking hindi aware sa rule na yon. As much as possible, dapat dito talaga sa footbridge kasi pag sa hindi tamang sa tawiran kasi nakakatakot yung mga sasakyan na bigla na lang sumusulpot. Kumbaga, taasan nila para mas ma-aware yung mga tao, matakot sila na gawin yung bawal. Kasi pag pag
mas mababa, ginagawa pa rin na ginagawa eh. Parang di natatakot yung tao na tumawid dun. Kahit na alam nilang delikado na, di ba? JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dumalaw si Vice President at Education Secretary Sara Duterte sa lamay ng estudyanteng nasawi umano sa pananakit ng isang guro sa Antipolo City, Rizal. Isang grade 5 student si Francis J. Kumikib sa Peña Francia Elementary School na binawian ng buhay ilang araw matapos maospital kasunod ng umano'y pananampal ng kanyang guro. Ito ang balita. Biyernes ng umaga, October 6, nang magtungo si Vice President at Education Secretary Sara Duterte sa lamay para kay Francis Gumikib. Ito ang grade 5 student na nasawi sa Antipolo City, Rizal matapos umanong sakta ng kanyang guro. Sa pahayag ng tanggapan ng Vice Presidente, nagpaabot si VP Duterte ng pakikiramay at moral support sa pamilya ng biktima. Kasama nito ang ilan pang education officials, kabilang na si DepEd Undersecretary at Spokesperson Michael Powa. Grade 5 student sa Peña Francia Elementary School si Gumikib. Nasawi ito ilang araw matapos maospital kasunod umano ng pananampal ng kanyang guro. Sa culmination program ng World Teachers Day sa Butuan City, Agusan del Norte araw ng Huwebes, October 5, binanggit ni VP Duterte na nakita na nila ang medical certificate ni Gumikib. Pinaalalahanan naman ni VP Duterte ang lahat ng mga guro sa responsibilidad na tiyakin ang kaligtasan ng mga estudyante, lalo na kung nasa loob ang mga ito ng paaralan. Let me just remind you, all our teachers, that the children are entrusted to your care. You are supposed to ensure that they are happy dinha sa sulod sa inyong eskwelahan and happy to learn what you are teaching. So always keep that in mind, that whatever you do will affect the life of that child. So make sure that your footprint is something that is positive in the life of the child. Binigyan diin ito na bawal ang anumang uri ng pananakit at pag-abuso sa mga estudyante. Samantala, tiniyak ng Philippine National Police na tuloy-tuloy ang investigasyon nito at ang assistance ng pulisya sa pamilya ng nasawing estudyante. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Walang kinalaman sa politika o hindi politiko ang dumaan sa Commonwealth Avenue nang bahagyang pinahinto ang mga sasakyan noong Huwebes. Taliwas ito sa ipinakalat na video ng isang motorista kung saan tahasang ibinintang kay Vice President Sara Duterte ang pagpapahinto ng trapiko. Sa pahayag na inilabas ni QCPD Director Police Brigadier General Red Maranan, sinabi nito na mahalaga ang traffic management sa pagsisecure ng mga pulis, hindi lamang sa mga VIP, government officials, kundi pati na rin sa mga state guests at diplomats. Sinabi pa ni General Maranan na importante ang ginagawang security measures ng mga pulis sa mga nabanggit na personalidad at hindi dapat haluan ng politika. Gayunman, humingi na rin ng paumanhin si General Maranan kay VP Sara Duterte sa pagkakadamay ng pangalan nito sa kumalat na video. Gayon din sa mga motorista na naapektuhan sa bahagyang pagpapahinto ng mga sasakyan. Tiniyak din ng general sa publiko ang pagiging transparent at profesional ng QCPD sa lahat ng kanilang operasyon. Pinag-iingat ngayon ng Department of Education ang publiko, lalo na ang mga public school teacher na target ng umano'y car loan scam. Sa isang pahayag, sinabi ng DepEd na mayroong nasa 29 na mga teacher ang sinasabing naging biktima ng labas kasa assume balance loan accommodation scam. Nakapaghain na ang mga teacher ng reklamo laban sa mga scammer na sinasabing nagmula sa Pampanga. Base sa investigasyon, hihikayati ng mga scammer ang mga teacher na mayroong financial problem na mag-apply ng car loan kapalit ang kaukulang halaga ng pera. Bibigyan umano ang mga ito ng down payment sa sasakyan at papangakuan na magkakaroon ng income sa pamamagitan ng Transport Network Vehicle Service kapag naaprubahan ang loan.
Pero sa oras na ma-turn over na ang sasakyan, ay bigla na lamang aabandonahin ng mga ito ang kanilang mga biktima. Sa ngayon, nakikipagtulungan na ang DepEd sa mga otoridad upang maaresto ang mga salarin at nagpaalaala sa publiko na mag-ingat sa mga ganitong uri ng modus. Nababahala ang Philippine General Hospital ngayong may congestion o punuan ng mga pasyente ang kanilang emergency room. Sa isang panayam, sinabi ni PGH Director Dr. Gerardo Legaspi na sa ngayon ay mayroong nasa 200 mga pasyente ang nakalagak sa emergency room ng kanilang ospital. Gayong nasa 70 pasyente lamang ang orihinal na disenyo ng ER. Inihaling tulad ito ng doktor sa isang malaking intensive care unit o ICU kung saan nasa 40 ang mga naka-respiratory. Sa ngayon ay naka-respirator. Sa ngayon ay nagpapatupad na ang PGH ng Emergency Severity Score System upang masiguro na maaasikaso ang mga pasyente na nangangailangan ng agarang atensyong medikal. Inanunsyo ng Philippine Statistics Authority o PSA na tumaas ang employment rate o bilang ng mga may trabaho sa bansa nitong buwan ng Agosto. Sinabi rin ng ahensya na nagkaroon ng pagtaas ng bilang ng mga may trabaho sa sektor ng edukasyon, busod ng mga aktibidad at preparasyon sa pagbabalik eskwela ng mga estudyante. Ito ang balita ni Bernadette Tinoy. Taong 2020 nang makapagtapos sa kursong Bachelor of Elementary Education si Joel Buletao Jr. Upang makapag-review para sa licensure examination for teachers, nagtrabaho bilang tutor si Joel habang sumasa ilalim sa mga trainings and seminars mula sa Department of Education. Bata pa talaga ako, ma'am. Pangarap ko maging teacher, hindi dahil magturo. Gusto kasi hubugin yung bata na matuto ng husto. Anya, sa panahon ngayon, hindi madali ang makapasok sa trabaho kahit pa sa sektor ng edukasyon. Hindi na magiging mahirap ang paghanap ng trabaho kung lahat ng mga papeles mo handa and then align doon sa papasukan mo. Kasi iba kasi nahihirapan, interview hindi talaga align. Kasi awa naman ni Lord, lahat ng ipinasok ko sa pinasukan ko is aligned and then binigay ko talaga. Isa si Joel sa 7 bagong guro sa kanilang paaralan na natanggap nitong buwan ng Agosto. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, kabilang ang edukasyon, agriculture and forestry, wholesale and retail trade, construction at aquaculture sa mga industriya na nakapagtala ng pagtaas ng employment sa bansa. Nitong Agosto 2023, ang employed persons o bilang ng may trabaho o negosyo ay naitala sa 48.07 million. Ito ay mas mataas ng 203,000 kaysa sa naitala noong Agosto 2022 na nasa 47.87 million at higit na mas mataas din kumpara sa bilang noong Hulyo 2023 na nasa 44.63 million. Ayon kay PSA Undersecretary and National Statistician Dennis Mapa, nagkaroon ng iba't ibang aktibidad sa sektor ng edukasyon nitong Agosto, dahilan para tumaas ang employment rate partikular na sa mga itinitindang school supplies at school uniforms. Ilan sa mga aktibidad ng DepEd nitong buwan ng Agosto, ang brigada eskwela at ang pagbabalik eskwela ng mga estudyante. Dahil nagsimula yung preparation para sa pasukan, tumaas yung ating mga workers related doon sa mga activities sa schools. Samantala, bumaba naman ang unemployment rate o bilang ng mga walang trabaho sa bansa mula 4.8% noong Hulyo, naging 4.4% ito nitong nakaraang Agosto. Nangako naman si National Economic and Development Authority o NEDA Secretary Arsenio Balisacan na patuloy ang gagawing hakbang ng ahensya upang makapagbigay ng oportunidad at trabaho sa publiko. Bernadette Tinoy, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nagsumite ng resolusyon ang Makabayan Bloc lawmakers upang hikayati ng House Committee on Information and Communications Technology na magsagawa ng investigasyon in aid of legislation kaugnay na nangyaring Medusa ransomware attack sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Gayun din ang napaulat na leak ng personal records ng PhilHealth employees at members. Nakasaad sa House Resolution number 1350 na dapat ipaliwanag ng buo ng state insurer ang lawak ng data breach at maglagay ng mas matinding security measures laban sa pag-atake.
nang hihingi ng $300,000 o 17 million pesos na ransom ang Medusa Ransomware Group na sinasabing nasa likod ng cyber attack para sa ninakaw na datos at binigyan ng 10 araw ang PhilHealth kaugnay nito. Kinumpirma na ng Department of Information and Communications Technology na sinimulan na ng hackers na maglathala ng PhilHealth data sa dark web, gaya ng payroll ng mga empleyado at iba pang detalye tulad ng regional offices, memos, directives, working files at maging hospital bills. Mamamahagi ang mga miyembro ng Kamara de Representantes ng bigas at tulong pinansyal na nagkakahalaga ng 1,000 piso sa nasa 2.5 milyon na mahihirap na mga Pilipino sa susunod na 2 linggo. Sa ilalim ito ng Malaya Rice Project ayon kay Speaker Martin Romualdez. Ayon pa sa liderato ng Kamara, hiniling ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa kanya na simulan na ang programa sa Metro Manila. Katuwang ng House of Representatives sa programa ang Department of Social Welfare and Development. Samantalang ang 33 mambabatas naman sa National Capital Region ang tutukoy sa indigent residents na tatanggap ng rice assistance. The senior citizens, yung mga solo parents, yung mga PWDs, etc. Can apply or to be part of this program, and this will entail the giving out of the cash assistance of 1,000 pesos and almost 500-600 pesos worth of rice. That's approximately 15 kilos. No? Mahigit 300 kilo ng shabu ang nasabat sa Manila International Container Port o MICP sa Maynila. Ayon sa mga otoridad, kakaiba ang ginamit na packaging para hindi ito madiskubre o madetect kahit ng X-ray machine at ng K9 units. Ito ang balita ni Dante Amento. Nasabat ang bilyong pisong halaga ng iligal na droga na tinangkang ilusot sa Manila International Container Port. Itinago sa tapang baka at binalot pa ng carbon paper at aluminum foil para hindi makita sa X-ray machines at makalusot sa pang-amoy ng K9 dogs. Based on observation sa X-ray, the carbon paper and the foil may have effect on the X-ray reading because based on the initial X-ray test, only 2 of the packages indicated crystals inside. All others are muddled ang image niya. Carbon is usually used to deflect the image of X-ray machines in all customs ports. Galing umanong Mexico ang mahigit 323 kilos na shabu na nadiskubre ng pinagsanib na puwersa ng law enforcement agencies. Tinatayang nagkakahalaga ito ng 2.19 billion pesos. This operation is a joint collaboration between Bureau of Customs, Philippine Drug Enforcement Agency, Philippine Coast Guard, the PAOK, and the PNP. As a backgrounder, intelligence agents of the PNP Calabarzon passing information to PIDEG. Pebrero nitong taon pa dumating ang shipment at ang consignee ay nakapangalan sa isang sales bit within OPC. Patuloy pang inaalam ng mga otoridad kung sino ang totoong nasa likod nito. Kaduda-duda rin umano ang shipment paper ng cargo dahil 2 ang shippers o nagpadala nito na Logistica Aduanal Mema at Amy Express Logistics. This subject container arrived last February 24, 2023. But the customs will emphasize that this is an abandoned cargo. Nakatanda sana umanong ibababa ang mga iligal na droga na ito dito sa Metro Manila. Inaalam pa rin ng mga otoridad kung konektado ba ito sa nasabat na mahigit kalahating tonelada naman ng shabu sa Mexico, Pampanga. Nasa kustudiya ngayon ng PIDEA ang mga ito. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nadagdagan pa ang bilang ng mga nasawi sa nangyaring flash flood sa Sikkim, India. Patuloy ang rescue operation, subalit pinangangambahang tumaas pa ang bilang ng death toll dahil mayroon pang mahigit sa 100 tao ang nawawala bunsod ng kalamidad. Batay sa mga opisyal, 42 na ang nasawi, kabilang ang 7 sundalo. Bunsod ang matinding pagbaha ng malakas na buhos ng ulan sa isang mountain lake ngayong linggo.
Napinsala nito ang power infrastructure sa Chungtang Dam bago rumagasa ang baha sa mga bayan at nayon. Gumagawa na ng maiigting na hakbang ang French government upang pigilan ang tumitinding pangamba ng publiko kaugnay ng bedbugs o surot. Ito ay matapos maapektuhan ng isang Paris school ng napaulat na infestation. Tumanggi nang pumasok ang mga guro sa paaralan araw ng Biyernes, October 6, dahil sa natuklasang surot sa ilang silid-aralan, opisina at changing areas. Nagpulong na ang mga senior official ng Health, Economy at Transport Ministries ng France para sa isang plan of action laban sa mga insekto. Inaasahang isusulong ng mga ito ang panukala para sa isang national observatory laban sa surot. Samantala, nangangamba naman ang pamahalaan na mababahiran ng issue ang imahe ng Paris lalo't malapit na ang Olympics na nakatakdang isagawa sa susunod na taon. Ito ay dahil ilang araw ng headlines sa bansa at abroad ang bedbug stories. Pwede ring magkaroon ng breast cancer kahit walang factor ng family history ang isang individual at nakakatulong ang pagkaalam ng tamang proseso ng breast self-examination sa kababaihan para sa early management ng breast cancer. Ito ang balita ni Kichi Cipriano. Isa ang family history sa risk factor ng breast cancer. Ito ang karaniwang nagiging basehan ng karamihan sa mga kababaihan, kaya't nakakaligtaan ang pagpapatingin sa doktor for breast early screening dahil maaari pa ring magkaroon ng breast cancer ang isang tao kahit wala pang sinuman sa kanyang kaanak ang nagkakaroon nito. May mga taong naghihintay ng pamilya magka-breast cancer muna, sila mauna bago ako, are making a big mistake, because only 20% of women will have family history, 80% niyan walang pamilyang member na nagkakaroon na meron ng cancer, so don't wait for somebody else to be first, you may be that first person. Isa rin sa ipinapayo ng doktor ang pagkakaroon ng kaalaman sa breast self-examination. Dahil nakakatulong rin ito upang matukoy ng maaga kung ano ang dahilan ng mga nakakapangbukol sa dibdib at maipatingin agad sa doktor for early management. Breast self-examination from the time meron ng bud and lumalaki na yung from the nipple to actual breast formation, they should be quite aware of their own anatomy. The parents should know how to teach, lalo na yung mother, kailangan marunong magturo ng anak nila kung paano gawin ito. At eventually, when they get to be grown up at the age of 35, they should see a doctor to get a full examination and learn how to do a breast self-examination. Try to examine yourself best after your period, 2 weeks after the first day of your last period. Pagkatapos po ninyo, always remember, you always use the opposite hand. So, right hand examines the left breast, left hand examines the right breast. Pagkatapos ng last movement dito is the nipple itself. Pipigay mo yun from top to bottom, side to side. Then kung may lumabas na fluid, particularly if it's bloody, then you can be in trouble or you need to come and go and see a doctor immediately. Alamin ang iba pang dahilan kung ano ang mga dapat isaalang-alang para makaiwas sa sakit na breast cancer. Manood ng Doctors on TV ngayong linggo, alas 7 ng umaga, dito lang sa UNTV. Kichi Cipriano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Matapos ang mahigit 6 na dekada, sa wakas ay nasungkit na ng Philippine basketball team ang tila mailap na gintong medalya sa Asian Games. Maituturing na makasaysayan ang panalo ng Gilas Pilipinas matapos patumbahin nito ang Jordan sa finals. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Gumuhit sa kasaysayan ng sports sa bansa ang Gilas Pilipinas sa pangunguna ni Coach Tim Cone. Matapos ang 6 na dekada o eksaktong 61 taon, sa wakas ay muling nasungkit ng Team Philippines ang gintong medalya sa men's basketball sa Asian Games.
Pinatoob ng Gilas Pilipinas ang Team Jordan sa final score na 70-60 sa championship. Mainit na offense ang ipinamalas ng Gilas sa first quarter para ilista ang 5 points advantage 17-12. Naipwersa naman ng Jordan na maitabla sa 31 points end of second half. Lumobo na sa 10 points ang abante ng Pilipinas sa pagtatapos ng third kanto. Kinapos na ang naghahabol na Jordan sa last quarter hanggang sa tumunog ang buzzer. Nanguda sa Gilas si Justin Brownlee na tumikada ng 20 points, 10 rebounds at 5 assists. Nag-ambag naman si Ange Kwame ng 14 points, 11 boards, 5 steals at 2 blocks. Habang 13 points naman mula kay Chris Newsome at 11 points si Scottie Thompson. Ito na ang ika-4 na gintong medalya ng Pilipinas sa 19th Asian Games. Samantala, nasungkit naman ni Annie Ramirez ang ikatlong gold medal ng Pilipinas sa Asian Games. Nagwagi si Ramirez sa Jiu-Jitsu Women's 57 kg event laban sa pambato ng Kazakhstan. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Balikan naman natin ang malalaking balita sa nakalipas na linggo. Ito ang Balita Weekend Refresh. Utang ng Pilipinas umabot na sa 14.35 trillion pesos nitong nakaraang Agosto ayon sa Bureau of Treasury. Inflation isa sa dahilan ng pagbaba ng approval at trust ratings ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ayon sa Pulse Asia. Pagkasawi ng isang Pinay overseas Filipino worker sa Saudi Arabia, kinumpirma ng Department of Migrant Workers. 11 ng biktima nais ipa-autopsy. Hindi po na alam kung ano nangyari po talaga sa kapatid ko. Almost 2 weeks na po. Pagpapadala ng tulong sa Ukraine, ititigil na ng Estados Unidos. There's no Ukraine fund in this agreement. Pisong provisional fare increase sa mga pampasaherong jeep, inaprubahan na ng LTFRB at ipatutupad simula October 8, araw ng linggo. Because there were already 11 gasoline price increase. Itong binigay lang ho namin is, in my words, pangtawid lang po muna ito. Habang nililitis po namin yung kanilang kahilingan, which would be a different case. DepEd, bubuo ng fact-finding investigation team kaugnay sa pagkasawi ng grade 5 students sa Antipolo City matapos umanong sampalin ng guro. The process, after fact-finding investigation, there will be the disciplining authority can either issue a formal charge if there is a prima facie case. 3 sa 5 suspect na nanloob sa isang drugstore sa Quezon City na aresto na. Mastermind sa krimen, patuloy na pinaghahanap. We deem it proper to report to our mga kababayan na nasolve na po natin yung pagdanakaw doon sa Mercury Drugstore. Dating Sugar Regulatory Administrator Hermenegildo Serafica, pinakakasuhan ng Ombudsman dahil sa paglabag sa Procurement Act. Price ceiling sa bigas inalis na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Patuloy na tulong sa mahihirap na pamilya at magsasaka, tiniyak ng Pangulo. Ilang kinasuhang rice traders pinangalanan. Well, I think it's the appropriate time since namimigay tayo ng mga bigas. Yes, we are, as of today, we are lifting the price caps on the rice. 3 Pilipinong mangingisda patay matapos salpukin ng isang barko ang kanilang bangka sa may Scarborough Shoal. Crude oil tanker na mula umano sa Marshall Island, posibleng nakabangga sa bangka ng mga namatay na mangingisda ayon sa Philippine Coast Guard. Ongoing pa rin na tumutugma naman yung statement ng mga fishermen doon sa description ng patitikana. Pamamaga at pagdurugo ng utak, sanhi umano ng pagkamatay ng bata na sinampal umano ng guro, batay sa autopsy report. Sa nangyari na to, talagang mahirap, mabigat tanggapin sa sarili na dahil lang sa ganong pangyayari mawalan ka ng anak. Napakahirap po. 242 barangay isinailalim sa red category ng COMELEC para sa barangay at sangguniang kabataan elections.
BARM nangunguna sa areas of concern ng komisyon. In the red category, parang nasa watchlist lang natin sila. Babantayan natin ng maigi kasi ito medyo pula na, so nanganganib. Salpukan ng 2 sasakyang pandagat nangyari sa karagatan ng Pangasinan at hindi sa Baho de Masinloc. Maritime accident, walang kaugnayan sa West Philippine Sea issue ayon sa Philippine Coast Guard. I would like to clarify also na ito ay nangyari sa may karagatan ng Pangasinan. It's not within the immediate vicinity ng Baho de Masinloc. 6 na dating pulis na votas na sangkot sa pamaril kay Jemboy Baltasar haharapin ang kaso kaya't sumuko sa CIDG. Kahapon nga po ng hapon ay sumuko na yung 6 na pulis natin sa Provincial Field Unit po ng CIDG dyan po sa Quezon at minakapat po nila doon na sumuko at harapin yung kanilang kaso. Mataas na presyo ng bigas at produktong petrolyo nakaambag sa 6.1% September inflation rate. Ang headline inflation, ang pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo sa bansa, ay bumilis sa antas na 6.1% nitong Setyembre 2023. Presyo ng bigas, posibleng bumaba ng 38 pesos kada kilo ayon sa Department of Agriculture. In retail, siguro mga 36, 38 pesos yan. By October, November, sir. Before the end of the month. 1 taong otomatikong extension sa mga driver's license na mapapaso ng April 2023, binawi na. Bagong schedule sa renewal ng lisensya, inilabas ng LTO. Yung mga driver's license na nag-expire noong April 1 to April 30, 2023, binibigyan natin sila hanggang November 6 of this year para i-renew na nila yung kanilang lisensya. Bilang ng mga Pilipinong walang trabaho bumaba sa 2.21 million para sa August 2023 ayon sa Philippine Statistics Authority. Realignment ng confidential funds ng Office of the Vice President hindi dahil sa politika ayon kay House Speaker Martin Romualdez. I think people are reading too much into that. It's nothing other than the fact that that's what we've seen, and as a natural progression of the budget hearings, the budget briefings, and the plenary discussions. Just a natural progression, and we felt that it was the right thing to do. And even the Vice President said that if need be, she could live without it, and that it would be left to the sound discretion of the Congress. Sino? VP Sara. At Vice President Sara Duterte, itinangging siya ang dumaan kaya ipinatigil ang trapiko sa Commonwealth Avenue sa isang viral video. Pag may mga ganyan po ay we always make sure po yung ating mga local traffic enforcers po ay nakikipag-coordinate po sa MMDA, lalo nandito po sa Metro Manila yan. Kung totoo yung base sa sinasabi niyo po na maaaring may dadaan po ng mga VIPs, ay maaari po siguro na medyo may mga humahatak po doon. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Mateo 12:37 na nagsasabi, sapagkat sa iyong mga salita, ikaw ay magiging banal, at sa iyong mga salita ay hahatulan ka. At yan na naging kabuuan ng ating balitaan ngayong araw ng Sabado. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Sa ngalan ni Kuya Daniel Razon, ako si Rosa Licos. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.